Bumuelta naman si Chief Justice Renato Corona sa mga ipinahayag ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa impeachment court. Puro kasinungalingan daw ang mga testimonya ng Ombudsman. At sa gitna nito, iginiit ng punong maestrado na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Nakatutok si Lia Manialac del Castillo. Dumalo sa misa kanina si Chief Justice Renato Corona, kanyang asawa at 2 anak na bahagi ng 8 araw na octave masses para sa kanya. Tumangging magpa-interview si Corona para sana sagutin ang mga sinabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na meron siyang hindi bababa sa $12 million na dollar deposits. Ang tangi niyang sinabi, hindi siya magbibitiw sa pwesto. No resignation. Sir, pero yung... Tuloy ang laban. Dati nang itinanggi ni Corona na meron siyang dollar deposits. Inulit niya ito sa kanyang statement na inilabas matapos humarap ni Morales sa impeachment court. Sabi ni Corona, unfortunate kung hindi man malisyoso ang testimonya ng ombudsman. Hindi raw niya alam kung paano niya sinuma ito. Ginulo daw niya ang mga accounts kaya naging labo-labo ang mga numero. Ang bilang na nga lang daw ng bank accounts ay katawa-tawa. Ang ipinakita daw ni Morales na diagram sa impeachment trial ay mga kasinungalingan na nagpagulo sa kanyang presentation, taliwas sa maaaring paniwala ng ilan ngayon na ito ay klarong ebidensya laban sa kanya. Hindi raw niya alam ang sinasabi niya o kaya ay sadyang nililito niya ang impeachment court at ang publiko. Alam man lang daw ba niya kung paano nakuha ng AMLAC ang umano'y bloated numbers? Gigibain daw ng depensa ni Corona ang testimonya ng ombudsman at oras na magawa na raw nila iyon, dapat nang magbitiw si Morales dahil nagpagamit umano siya sa Administrasyong Aquino at ginawa niyang katawa-tawa ang government auditing. Pero sabi ng Malacanang, dapat harapin na lang ni Corona ang mga aligasyon. Apart from resorting to rhetorics, apart from vigorously stating that this is persecution, apart from casting doubt on the mandate of these agencies which are just carrying out their mandate under the law, face the charges squarely. Yun lang naman po yung tinatanong eh. Meron po ba? At kung meron, magkano po yung laman? At kung magkano po yung laman, nakalagay po ba yan dun sa salin? Nakatakdang humarap sa impeachment court si Corona matapos itong pumayag na umupo sa witness stand. Sinabi na din noon ni Corona na bubuksan niya ang mga foreign currency bank accounts niya sa tamang panahon. Ako na mismo magpapaliwanag. Doon sa dollar account? Okay. Hindi ko naman maipapaliwanag yun nang hindi ko bubuksan eh. Darating ang panahon, magabang lang po sila. Sadali na lang naman. Lia Manialac del Castillo, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Hindi po basta-basta ang pumasa ng isang kaban ng bigas pero ang ilang sospek sa nakawan sa isang tindahan sa Tondo sa Maynila nagawang tangayin ang sako-sako ng bigas na umabot ang halaga ng hanggang 15,000 piso. Panoorin po inyo ito mga kapuso, kakaibang modus ng mga sospek nakunan pa ng CCTV camera. Si Micaela Papa, Naka-Alerto 24. Kita sa CCTV ang bagong modus ng mga kawatan ng biktimahin ng grocery store sa Road 10, Tondo, Manila kahapon. Ang tinangay, hindi pera o mga alahas, kundi sako-sakong bigas na aabot sa 15,000 pesos ang halaga. Ayon sa kahera, isang nagpakilalang Ronnie ang tumawag at nagpakilalang dealer nila. Papalitan daw nila ang sako-sakong bigas na idineliver dahil nahaluan daw ng bubog. Ididemanda na ako. Siyempre ako naman nahabag yung damdamin ko. Ilang minuto lang dumating ang isang nagpakilalang Johnny Francisco na kukuha raw sa bigas. Sa unay kinakausap pa ang mga tauhan ng grocery. Ngunit kinalaunan, animoy nagmamando na lang itong si Johnny sa paglilipat ng bigas sa isang taxi. Huling-huli sa CCTV camera kung paano kinuha nito nga umanong Johnny Francisco itong mga sako ng bigas at ang ginamit nga niya ay hindi truck tulad ng sinabi nung kausap nila sa telepono kundi taxi lamang. At ayon nga dun sa cashier pati yung brand ng bigas at ilang sako yung i-deliver sa kanila alam nitong mga manlolokong ito kung kaya naman ayon sa pulis posibleng pati yung dealer tiniktikan na nitong grupong ito. Napag-alamang hindi pala tugma ang number ng dealer na si alias Ronnie sa number ng totoong dealer na kinukuhaan nila. At nang tawagan nila ang tunay na dealer, sinabi nitong wala namang bubog sa dineliver na bigas at wala ring pinadalang tao upang kunin ang mga sako. Pag na-trace natin yung sa plaka niya, tsaka yung sa cell number, yun ang ipapollow up muna natin sa LTO. Basta wag po tayo magtiwala basta-basta. Tumawag kayo sa malapit na presinto para ma-respondihan po ng mga kapulisan natin. Micaela Papa, Naka-Alerto 24.